Marami na tayong mga dumalaga na nag-itlog. Daghan na to sa. Saan kaya yung ating tandang? Wala na dito. Uy, dili na mano ka to na pansa. Kayo na nawala. Nama oh. Yung isa kaming inahin nawala. Kana ba bro, dili na mausa, batan-on mo man na dumalaga. Idara na po to. May isa kaming inahin dito na nawala. Hindi namin alam kung ano yung nangyari. Ilang beses na yan. Nawala yung alaga namin. Baka nakain ng sawa or bayawak ba? Hindi pumunta dito yung ating tanda. Andun lang oh. Marami po tayong mga lalaking panito, manok. Kinatay na po namin yung iba. Hindi pwede pag marami sila kasi mag-aaway sila, magsabungay. Kung sino yung matapang, siya yung matira. Tapos maglayas yung iba. Kontrol lang natin yung pagdami sa ating mga manok dito. Tayo lang natin para hindi dumami ng gusto. Hindi natin gawin yung ginawa natin dati na napakaraming ating unahin, napakaraming ating manok. Tapos magaling magkasakit basta sobrang dami na, basta overcrowded na. Yung tama-tama lang. May mga sisiw pa. Sisiw ng pabo. At dito, yan, naglimlim. Dati po, napakarami nating inahin dito. Marami tayong mga paitlogan. Tapos mukhang meron pa dito. Oh, inan niyo po oh. Nagsimula na yung mga dumalaga natin na maglimlim. Yan. Pag mapisa lahat yan, yung mga itlog nila, napaka dali lang dumami sa ating mga manok. Kailangan ba natin tanggalin yung ating mga paitlogan dito? Sunugin. Kasi nabulok na, palitan natin ng bago.
ipakuha natin to, yung mga luma nating paitugan. Tapos ipa-repair din natin yung ating mga kulungan dito. Nasira na yung mga screen, mga butas-butas na, mga buslot na. May tinasahan naman, oh, diupahan na po. Sige, turbol. Good. Sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, yung mga kambing natin ang anak na po, dalawa na lang yung hindi pa nanganak. So marami tayong mga maliit na kambing, mga bagong anak. Tapos si Dayan ang anak na rin. Inakala natin noong una na 3 yung anak niya or 4 kasi malaki yung tiyan, pero 2 lang yung anak niya. Ang problema sa kanya, walang gatas yung didi niya. Isa lang yung may gatas, tapos sa kaunti lang. So ang gagawin natin, pinumin natin ng commercial na gatas para makasurvive yung anak niya at hindi mabansot katulad ng una. Tignan nyo po, gwapong gwapo, manang mana kay George. Hindi pa to sanay sa bidbiron. Nabidi siya, oh. Yan, very good. So nagkulang yung gatas nila yan. 2 beses na natin sila panidihin sa loob ng isang araw, umaga at sa kahapon. Yung isang naman, ito yung pinakamalaki. Gwapong-gwapo. Manang-mana ni George. Mas masarap siguro yung ayaw niya. Hindi pa sila sanay sa bidbiron. Pero pag masanay ito, lagi itong nakabutot sa atin. Lupuwas ka din, oh. Maganda sana pag may anak siya na babae, pero puro lalaki ito mga kaprobinsya. Alam mo ka. Se. Lami udah nih. Thank you Dayan, ha. Ako kayak pagkanding nih. Kahit may diferensya yung gatas. Ikaunti lang yung gatas. Tulungan natin siya. Ayan niya, isa. Dali. Ayan niya sa bilbil, no? Gusto nilulog sa kuwan. Didi nila yun. Pero bata pa sila. Pag masanay sila mga kaprobinsya, mag-agawa na to sila sa bilbiron. Nilay ko lang. Mas gusto nila talaga sa kuwan, natural na gatas.
Kunti na lang. Halos lahat sa ating mga kambing ngayon, kakulay ni George. Believe of pa George, hindi po tayo nagsisi. Maraming nagsabi na napakamahal po yung kambing natin na si George. Pero sa ngayon, parang bawi-bawi na tayo sa kanya. Kasi yung anak niya ngayon dyan, nasa 12. 12 yung anak. 12 ka po. No more. Success. Good boy. May dalawang babae dyan, mga magandang klase din. Pwede lang yung nanay. Pero nagmana din ni George yung katawan. Pakainin natin si Dayan. Pag maubos niya to, magkuha tayo ng indigofera para sa kanya. Pakainin natin siya ng marami para hindi siya mamaya. Dito namin siya nilagay, hiniwalay namin para malagaan siya ng gusto. At malapit na dito sa ating kubo sa tuwing magpadidig kami sa kanya anak. Kaya sa ngayon mga kaprobinsya, kulang na kulang yung kulungan natin dyan, yung kulungan ng ating mga kambing. Kulang tayo sa kwarto. Pag matapos yung kulungan ng ating baboy dyan, doon kami lilipat sa kulungan ng ating kambing. I-repair muna namin yung kulungan natin dyan. Repair, tapos mag-extension naman tayo or magpagawa tayo ng medyo maliit lang na para lang sa mga kambing na lalaki or para sa mga kambing na mga bagong panganak. Ilang beses na po siya nanganak, pero ngayon lang siya nagbigay sa atin ng pinakagwapong resulta dahil kay George. Si George po yung salarin. Lagyan natin ng sako. Para hindi masyadong malabot.
Yung Indigofera, isa to sa mga magalang ipakain sa mga kambing na bagong panganak pa lang. Pwede yung ipil-ipil, pag may rensone pwede. Pero kaunti pa lang yung natanim natin dito. Marami tayo dito doon sa area ni nanay. Doon kami nagkuha ng mga punla, may mga punla doon. Tinanim namin doon sa likuran. Yung mga pabo naman, pato. Gansa ang ating pakainin dito. Yan oh, marami. Walang tigil sa pagdami yung mga alaga natin. Yun oh, may maliit pa na pato, sisiw. Wala siguro yan. Ay, piso dong. Nakabuhi na yung piso nga pato. Apa do? At yung mga sisiw na ating gansa. Okay ra? Yan po oh, kumain na yung mga alaga natin. Pero pagkatapos lang kumain dyan, lalo na yung mga pato, maligo yan doon sa pool. Ada. Basta palagi lang silang busog mga kaprobinsya, napakadali lang nilang mag-itlog. Pero pag i-budget natin sila sa pagkain, namayat sila at halos hindi na mangitlog. Yan po ang ating naobserbahan dito. Medyo matagal-tagal na po tayo nag-alaga ng pabo, pato. Sabi po nila nung una, napakahirap daw alagaan yung pabo, lalo na yung sisiw. Kasi pag makagat yan ng langgam, wala na. Pero dito sa atin, mukhang okay lang naman, para nag-alaga lang tayo ng manok. Natural lang yung pag-alaga natin. Wala namang kahirap-hirap. Isa sa aming mga problema dito, yung ating kubo dito, may lumabas na tubig sa gitna. Kaya naging maputik yung loob sa aming kubo dito. Yan oh, may tubig na lumabas. Parang bukal. Tapos doon, tuyo naman doon, wala namang tubig. So dito pa lumabas sa loob ng ating kubo yung tubig. Parang bukal oh. Yan. Yung mga sisiw na ating pato, pinakawalan na namin. Pero hindi masyadong malaki yung gastos natin sa feeds. Niyaan na namin sila sa labas para makaligo dyan sa pool. Pero ang bantayan lang natin dyan, kailangan puno palagi yung pool para makaahon sila. Kasi pag kulang sa tubig, hindi sila makaahon at namatay sila, hindi sila makalabas sa tubig. Tingnan nyo po, maraming sisiw.
Meron pa doon, no? Sa kabila, nasa gilid. Dami. Hindi ka na. Wow. Terus sila. May mga naglimlim pa dito. Pabo, pato. Bakante na dito. Kainin muna natin yung ating mga isda dito. Sanay na silang i-handfeed mga kaprobinsya. Hindi na sila masyadong mailap. Yung mga alaga natin isa dito na hito, bala ko po na harvestin sila lahat, i-give up po natin sila. At yung alagaan natin dito, yung crayfish, para dumami ng husto yung crayfish. Kasi yung hito mga kaprobinsya, matagal na sila dyan pero hindi sila nagkaroon ng mga similya. Mahirap alagaan, hindi sila nagbreed. Hindi katulad ng tilapia na kahit mag-harvest pa tayo, hindi sila maubos kasi habang lumaki sila, nanganganak sila or nagkaroon sila ng itlog. Yung crayfish, katulad din ng tilapia na pusa lang sila mag-breed. So bala ko po na harvestin sila lahat dito, ulamin namin. Tapos doon tayo mag-concentrate sa crayfish. Crayfish yung paramihin natin. At dito po sa kabilang pan, siguro may mga crayfish dito. Kasi nakakita din tayo ng mga krillings. Balak po natin na harvestin dito yung mga crayfish, tapos pwede natin lilipat dito kabila. Yung mga pan natin dito, may balak po tayo na ipasiminto yung sa gilid, tapos palaliman ng konti. Pero sa ngayon hindi pa namin yung magawa kasi busy pa kami, may mga project pa kami dito. Susunod sa ating kulungan ng baboy, yung kubo ng ating camping. Dandahan lang yung pagtrabaho namin. Yung mga bengala natin, doon pumunta sa ating mga tanim. Pero okay lang yung bengala mga kaprobinsya. Hindi lang kinakain yung dahon ng mga mais.
or hindi sila katulad ng pabo ba, na yung pabo napakalakas kumain ng mga grain. Kaya lang yung mga mais namin hindi pa masyadong tumaba kasi hindi umuulan at diniligan lang namin gamit ng aming sprinkler. Hindi pa tumalab yung ating pataba na nilagay, pero okay na kasi inulan po tayo kagabi. Kahit mahina lang pero basang basa yung lupa. Yan po, yan, basa tayo. Maganda yung resulta mga kaprobinsya, lalo na pag nadiligan namin to agad. Yung aming singkamas, oh, napakadaling na buhay. Tapos yung ating luya dito, nilagyan din namin to ng sprinkler, pero napakaraming damo na. Kailangan namin tong kailangan natin tanggalin yung damo dito kung sumibol na lahat yung ating luya. Pero may ilan pa dito na hindi sumibol. Sana po mapakinabangan natin yung ating tanim dito na luya. Lami ang ibon, oh, humukayo ah. Laway ko sagbot. Pag matanggalan natin ito ng damo, pag malinisan natin, lagyan natin ito ng pataba. May naninilaw mga kaprobinsya, oh. Ano kaya yung dahilan dito? Dahil siguro sa init or ano. First time pa natin na magtanim dito ng medyo maraming luya, nasa mga 140 kilos. Tapos may nabili pa tayo dyan na para pang tanim kung sakaling may hindi na buhay dito. Maganda dito, oh, dagko na. Kung wala pa tayo sana ibang trabaho ngayon, napakaganda magtanggal ng damo dito ngayon. Pero i-try natin. Kahit mga ilang linya lang ba. Dandahan lang. Para malagyan natin ng pataba. Buhay na, oh. Taas ng kaayos siya. Marami tayong trabaho dito. Tingnan niyo po yung ating mingala mga kaprobinsya, oh. Pumunta sila sa ating mga tanim na mais, pero hindi naman nila ginalaw yung mais. Hindi nila kinain yung dahon. Nakala namin nung una nakatulad sila ng pabo. Kung pabo pa yan, ubos yung mais natin dyan. Mga insekto lang siguro yung hinahanap nila, mga uod. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin, oh. Gulay, adobong pato, ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Sila nga na ko. Ikaw may sulblang nga dong. Lalo na. Wala mo niya ha. Bro na lato gid ang kanit. Babulad mo lamang yun. Ada gimana pun harga beda. Likay sa tangan. Nanti lah oleh yo.
Nawala pala naman yung libo. Bismara. Ang hapit-hapit na mo katol ba? Sabi niya gliho. Nahamis na? May makain mo? May makain mo? Mabitid ko lang. No. Ito na ito alsa. Yung nag-singol mong basudya. Bawa, ang tukol lang ko. Yeah. Pagkasukling mo ni mo. Nagkuha ito yung kanin na sa daya. Puwa. Mura gilugi ko ito anak atong laki dito sa una. Ay, Lopez. Kasi dagko kayo buas. Ito, sarili eling. Iniwang sa bot. Ito. Kanin niya to. Kanin niya po. Sa atong nasa pagilawin. Kada ka. Gamay ka. Gamay ko dito. Ito ka. Hindi ako. Mag-ngangar ka. Wala namin siya paklay. Pag-anod. Nagkaswa. Naghapo yung paklay. Hindi ka masalit naman daw. Kasunod alay. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga solid kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers, sa lahat na nanonood ngayon. Maraming salamat po. Shoutout muna kay Sir Vicente Jr. Pasqua from Toronto, Canada. Shoutout kay Boss Roger Villaflores from Bae City. Sir, nahibuntag ninyo diya. Sa ating mga silent viewers dyan sa Baes, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay Ronald Hernandez. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.